So, ngayon yung question kanina, yung guide question kanina, ang sabi, ang pinaka-essence ng guide question is kailangan natin ng commitment to spend time this time of prayer. Parang, commitment ba kung anong oras tayo magdadasal, ano yung time nating i-spend to prepare ourselves for Marian consecration. So, ito yung 9:30 PM. So, consistent tayo, yun ang request sa'tin nung Marian consecration program na ginagamit natin, maging consistent tayo. Continuing then on this first 12 days, ano nga ba yung main goal for this next 12 days? Holiness. Holiness, of course, in the whole program is holiness, tungkol sa kabanalan. Pero itong first 12 days, tungkol ba saan? Cleansing, itong cleansing, yan. Total consecration, pero kailangan ng cleansing from sin. So within these 12 days, so ang ating prayer is to help us, may Our Lady help us na know our sins and then give us the grace and power to reject the sins. Ngayon, so ang magiging system niyan in these first 12 days is that kailangan natin maging empty, mawalan ng laman, empty of sin. Para sa gayon, meron tayong espasyo na pupunan ni Jesus at ni Maria. So yun ang unang pakay, bakit kailangan natin ito. Kailangan natin ng cleansing from sin, which obviously manggagaling first of all sa confession. Pero in order for us na magkaroon ng good confession na tinatawag, kailangan natin ng preparation na unawain natin kung ano yung ating pagkakasala at unawain natin paano natin pagsisisihan yung ating mga kasalanan. So these 12 days, pag-uusapan natin ang kasalanan. Then, puwede nating isipin kung tayo ay isang, tapayan, 'no, medyo malaki yata yung tapayan, o sabihin nating bote or maliit-liit ng kaunti. Yung bote bago natin punan ng damit, sa hawak ko, sorry, i-clip ko na. Ngayon yung bote bago natin, puno ng tubig, 'di ba nililinis muna natin? Otherwise, yung ibubuhos mong tubig contaminated, wala din, hindi mo rin maiinom. So in some ways, kaya natin kailangan i-empty ourselves, kung tayo ba'y bote o tapayan ng tubig. O nang sa gayon, yung ating mga kaluluwa ay maging karapat-dapat mabuhusan ng Espiritu ni Jesus at Espiritu ni Maria. Kaya kung gusto natin talaga mag-consecrate sa mahal na Birheng Maria, we must first remove what contaminates us. Ano yung nagko-contaminate sa atin, ano yung nagpapadumi sa atin. Kaya isa ring bagay na kailangan nating tandaan, kung gusto nating maging fruitful at spiritually fruitful, itong Marian consecration ginaganap natin, kailangan nating maging mindful itong 12 days of emptying of the spirit of the world. Ika nga ni Saint Louis Grignion de Montfort. Otherwise, ang mangyayari niya kung hindi tayo seryoso dito sa 12 days na 'to, kumbaga yung magiging debosyon natin parang lang, nagre-recite lang tayo ng prayers, recitation lang tayo ng prayers, o minsan makikita natin sa "Wag Nawa Sa Atin", siguro sa ibang tao, na yung consecration ba naging parang badge ng pride, "Oh, nag-consecrate na ako." Pero may pride. Ngayon, bakit may pride? Kasi hindi kulang do'n sa 12-day cleansing. Ngayon kasi yung pride, opposition yung kay Mama Mary. Si Mama Mary humble. So kung merong pride is parang may kulang do'n sa Marian devotion, So, huwag nawa tayong maging gano'n, na parang i-consider nating special tayo compared sa iba na hindi pa nakapag-consecrate. Kasi hindi yun ang spirit ng Marian consecration. Humility ang isa sa mga elements ng Marian consecration. Pero bago magkaroon ng humility, anong kailangan? Self-cleansing from sins. Lalo na't kung alam nating makasalanan tayo at lagi tayong nakakagawa ng kasalanan, di mas magiging humble tayo. Okay. So the spirit of Mary is humility, silence, and service. Kung meron tayong pride, hindi ito para kay Mama Mary. Sa demonyo yung pride. It belongs to the spirit of the world. At kaya, uh, if and if And if we enter this path, itong Marian consecration with pride, we are not rejecting the spirit of the world. At kung may tatanong nyo, ano ba yung spirit of the world? Tatlong bagay yon. Lust of the flesh, hilig ng laman,
lust of the eyes, and pride of life. So yung mga bagay natin na itatakwil natin within these 12 days. Ngayon, kailangan daw ng moment of silence para mag-sink in yung sinabi. So ngayon, ang sinasabi natin ngayon na kailangan natin magkaroon ng Spirit of Jesus. Well, sasabihin natin Holy Spirit, siyempre ang Spirit of Jesus is Holy Spirit. Pero isa ring ibig sabihin ng to have the Spirit of Jesus is to imitate Jesus. Kumbaga, bakit natin sinasabi madalas kung parang hindi yata sa Tagalog yun. Pero anyway, kung maintindihan niyo, yung parang kapag may ginagaya yung isang tao, parang nasa kanya yung espiritu ng tao na yun. O parang kasi ganyan. Kasi o para kang nanay mo, kung paano kumilos ang nanay mo, gano'n ka din kumilos. Nakakatawa kanina kasi doon sa school, kasama doon ako sa dismissal. Yung mga bata siyempre naghihintay sa nanay. So, yung mga nanay susundo, pero kakatuwa kasi magkakamukha sila. Ito nga yung nanay nun, kamukhang-kamukha. Pati yung teacher kasama napangiti din at, oo, magkamukha sila. Talagang parehas sa mukha. Siyempre nanay yun, eh. So gano'n din kapag gusto natin to have the Spirit of Jesus, kailangan natin maging kamukha ni Jesus. Na kapag nakita tayo ng ibang tao, nandito si Jesus. Hindi sa pisikal, siyempre hindi mo rin magpapahaba ng buhok, pero kung kumbaga yung damasa niyo ng tao na nasa inyo si Jesus. Makikita ng tao yun, eh. Kapag lalo na 'pag may taong banal, walang effort, parang may iba dun sa tao na yun. Naku, nagpapabanal 'tong taong ito. Kasi nasa kanya yung espiritu ni Jesus. At yung pagkakaroon ng espiritu ni Jesus ay parang yun ang buhay natin bilang Kristiyano. Kaya nga tayo sumusunod kay Kristo kasi gusto nating tularan si Kristo. Then, katulad ng sinabi ni Jesus mismo sa Gospel of St. John, I have given you an example that as I have done, so you also should do. Binigyan ko kayo ng halimbawa, sabi ni Jesus, na kung anong gagawin ko, yun din dapat ang gagawin niyo. Sinabi niya yon. That is why yung ating thoughts, dispositions, virtues, our daily sacrifice must reflect Jesus. And then, kung gusto natin maging katulad ni Kristo, itatakwil natin kung ano yung kabaligtaran ni Kristo. Hindi yung espiritu ng mundo, spirit of the world, sin. Basta ang magandang alalahanin niyo, yung kasalanan saka si Kristo, total opposite. Talagang opposite yan. Pag-uusapan natin ngayon ba o later? Okay, later. Kung bakit siya opposition. Kung kabaligtaran ni Jesus, sasabihin natin demonyo. Pero kabaligtaran din ni Jesus yung kasalanan. Pag-usapan natin yung bukas. Nakahanda na, 4 na araw nakahanda. So medyo naghahalo sa isip ko yung sasabihin ko. So ngayon, kung ang pagtulad, ang kabanalan ay pagtulad kay Jesus o pagkakaroon ng Espiritu ni Jesus, paanong paraan na matutularan natin si Jesus? Sa pamamagitan ng pagdedebosyon sa Mahal na Birheng Maria. Yun yung secret. Meron pang libro si Saint Louis Grignion de Montfort, ang pangalan Secret of Mary. So doon parang medyo may binabanggit niya ano ba yung secret ng holiness. Parang ano maging mas effective at mas mabilis na paraan para maging banal. Debosyon sa Mahal na Birhen. Kaya nga meron tayong total consecration, kaya't meron din tayong yung true devotion to Mary. Yun yung parang essence si Saint Grignion de Montfort. Kung gusto natin ng mas mabilis at mas effective na pagpapabanal, debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Bakit kay Mama Mary? Kasi no one knows Jesus better than his mother. Kasi si Mama Mary is the mother of Jesus. Yung titulo na yon, kompleto na yon, Mother of God. Yun yung pinakadakilang title ni Mama Mary, Mother of God. Mater Dei Choir. Mater Dei, Mother of God. So, kung i-aanuhin natin, medyo mas specify natin, Mother of Jesus, kompleto na doon yung bakit yung Marian devotion. Kasi si Maria, ina ni Jesus, at malamang kilalang-kilala ng ina ang kanyang sariling anak. Na kung ako ang tatanungin niyo, nabanggit ko na 'to last year, yung example na kung gusto niyo malaman yung mga sikreto ni Father Jasper, hindi tatanungin niyo nanay ko o kung ano pa mas talagang paborito kong ulam. Hindi tatanungin niya nanay ko. Pero nasabi ko na, eh. Kare-kare. Pero yun, pero may mga bagay pa na
itinatanong sa ina nang sa gayon mas maunawaan natin yung mga bata, yung mga anak. Gano'n nasa nature na yun ng nanay kasi nanggaling yung bata dun sa nanay. Kumbaga simula't sa pulor kilala na niya yung anak kasi nanggaling sa sinapupunan niya. So may yung connection ng nanay sa anak matindi, mas matindi kasi nabuo sa loob ng sinapupunan niyo, eh, yung anak. So may connection mas matindi. So, kaya tayo lumalapit sa mahal na Birheng Maria nang sa gayon malaman natin kung sino si Jesus. At nang malaman na natin kung sino si Jesus, edi tutularan natin. At meron pang isa, kasi si Mama Mary, ang sabi ko super the best Christian, si Mama Mary. Kung tutularan din natin si Mama Mary, parang tinutularan natin yung the best Christian. So kung paano ba mabuhay si Mama Mary, paano ba mag-isip si Mama Mary, paano ba magdasal si Mama Mary, yun ang gagawin natin. So, as a short medyo mahaba pa yung sasabihin ko baka wala na tayong masyadong attention. Ang gusto ko lang ipatungo na si Jesus at si Maria may union na kakaiba. May union na nagsimula sa sinapupunan, union of love. Kaya itong Marian consecration na ginagawa natin is nothing more than sharing in that union, in that love that Jesus himself has for his mother. Ngayon, itong pag-ibig na 'to nagsimula not only in Bethlehem or Nazareth, saan man nagsimula ang pag-ibig na 'to, itong special union na ito, sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. May nagsasabi nga, dahil Diyos si Jesus, etong nasa sinapupunan naman si Jesus, hindi naman natigil sa pagka-Diyos si Jesus, patuloy siya sa pagka-Diyos. Misteryo 'yon. Kaya ang sabi nga, kahit nasa sinapupunan na ni Mama Mary si Jesus, dinig ni Jesus yung dasal ni Mama Mary. Napakagandang pakinggan yun na yung Diyos nasa sinapupunan ni Mama Mary. Kaya yung dasal ni Mama Mary, dinig ni Jesus kahit nasa tiyan siya ng kanyang nanay. Kahit ba nanggakakarampot pa lang si Jesus, dinig na niya yung panalangin ng kanyang ina at gano'n din si Jesus, pinapanalangin niya yung kanyang ina. So nando'n yung union nasa sinapupunan. They are united in prayer, love, and mission. And then, nung pinanganak na si Jesus, nando'n yung union. Kasi katulad ng sinabi ko kahapon, si Jesus depende kay Mama Mary. At hindi lang depende kasi yung dependence ng isang anak sa isang ina, hindi naman kasi pinilit niyo yung anak niyong dumepende siya sa inyo "O ikaw pinanganak kita, dumepende ka sa'kin." Hindi, kasi natural na yun sa anak na dumepende sa nanay. So si Jesus gano'n din. So most of the life of our Lord, nakadepende siya sa Mahal na Birheng Maria. And yung dependence na yun, hindi lang basta for survival, out of love. Kaya ang Marian consecration, ginagaya lang natin si Jesus kung paano mahalin si Mama Mary. Gano'n kasimple ang Marian devotion. Kaya kung may magtatanong sa ating protestante, halimbawa, ba't ba kayo nagmamahal kay Mama Mary? Ba't ba kayo nagdedebosyon kay Mama Mary? Hindi, ang sagot natin, kasi si Jesus gano'n din ang ginawa, Ano bang problema? Ginagaya ko lang si Jesus. And then, itong moment din, ang pinaka-final moment, also not final moment, the highest moment, itong union ni Jesus at Mary, ay nung si Jesus nakapako sa krus. Nasaan ba si Mama Mary nung si Jesus ay nakapako sa krus? Di ka nasa paanan ng kaya ang ganda nung ating pagkakaposisyon dito. Si Mama Mary at si Jesus nakapako sa krus, si Mama Mary nasa paanan. Ngayon, kapakinggan kong okay. Sorry, nasa paanan ng krus ang Mahal na Birheng Maria. So yung unity of Mary and Jesus reach its climax, yung peak sa krus. So si Mama Mary, siyempre, natural sa nanay kapag nakikita ang anak na naghihirap, edi maghihirap din ang nanay. Pero itong suffering ni Mama Mary, ni Our Lady of Sorrows, is sharing the sacrifice of Jesus. At yung hindi lang siya basta nakikisimpatya kay Jesus, kumbaga iniaalay din ni Mama Mary yung sakripisyo niya
para sa buong mundo. Kumbaga pinag-iisa ni Maria kung ano yung pagpapakasakit niya sa pagpapakasakit ni Jesus. So, si Jesus ang tagapagligtas pero kaya sakto, okey. Hindi mag-aano 'to, magfi-feedback. Okey. So, si Jesus ang tagapagligtas, nag-iisang tagapagligtas, si Jesus nag-iisa lang. At yung sakripisyo ni Jesus, 'yan lang sapat na. Wala ng ibang kailangan ng sakripisyo. Sakripisyo lang ni Jesus ang kailangan, sapat na 'yan. Pero sa plano ng pag-ibig ng Diyos, ginusto ng Panginoon na si Maria ay maging kaugnay sa sakripisyo ni Jesus. Kasi siya nga yung nanay ni Jesus. Kumbaga laman ng laman at dugo ng kanyang dugo ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung mapapanood niyo dun sa Passion of the Christ, yung pelikula, habang buhat-buhat ni Jesus yung krus, si Mama Mary nandun sa gilid, ang script ni Mama Mary dun, blood of my blood, flesh of my flesh. So nandun yung union. Kaya nga maganda din pag-isipin na wala ng pusong sabay tumibok kundi ang puso ni Jesus at ni Maria. Sa lahang misyon ni Jesus, laging nandoon si Mahal na Birheng Maria. At sa moment na yon, nung kaisa ni Jesus, kaisa ng Mahal na Birhen si Jesus sa kanyang sakripisyo, ano nangyari? 'Di ba't sa moment na yon ibinigay ni Jesus si Maria sa atin? Behold your mother. So nagkaroon ng spiritual motherhood sa atin sa Mahal na Birheng Maria. Medyo may mas malalim pang pag-uusapan nun pero siguro enough na 'to hanggang ngayon. Kaya in summary, to assume the spirit of Jesus means to enter into this union of Jesus and Mary. Kung paano nag-iisa si Jesus at si Maria, gagayanin natin. We have to be humble, obedient, self-giving, surrendered to the Father's will. It means rejecting the spirit of the world. Yung ba spirit of the world? Itong sins, itong hilig ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, saka pride of life. Itatakwil natin yon. Kasi kapag meron tayo nun, hindi tayo makapag-isa kay Jesus. Kahit anong ipilit natin, mahirap. Kasi hindi natin mapag-iisa ang sarili natin kay Jesus hanggat merong balakid na umaharang sa atin. And then, thanks be to God, we have Mary to help us in this resolution. Kaya, in our daily prayers of the Rosary, I ask you, insist on asking Our Lady, our Mama Mary, Our Lady, help me know my sins, help me know my defects, help me know that everything that is not worthy of you and your Son Jesus, and help me reject them. At panigurado, yung mga ganong panalangin na humihingi ng pangkabanalan ay pakikinggan ng Mahal na Birheng Maria.